Usap-usapan ngayon sa buong mundo ang malaking tagumpay ng bansang Israel sa gitna po ng digmaan matapos po mapabagsak ang pinuno na nagpasiklab ng kaguluhan sa Middle East. Hello, what's up mga sangkay? Ako muli ito, Sangkay Janjan. Nagbabalik dito sa ating channel. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, follow niyo po yung ating Facebook page dahil dito sa ating channel mga sangkay nag-upload po tayo ng mga video na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang isang malaking balita matapos po magtagumpay ang bansang Israel sa gitna po ng kinakaharap nilang malaking digmaan matapos po mapabagsak ang pinuno na matagal na po nilang hinahanap. Usap-usapan ngayon mga sangkay sa buong mundo itong nangyayari dyan sa Middle East. Ang kaguluhan po sa West Asia na nangyayari ngayon mga sangkay na masyado pong umaalingaw-ngaw sa mga balitaan. Kamakailan lamang mga sangkay nagkaroon po ng pag-atake itong bansang Iran laban po sa Israel bilang paghihiganti. Ang pangalawang pag-atake ng bansang Iran ay hindi po ganun katindi ang sinapit ng bansang Israel. Sa pagpapatuloy ng serye ng digmaang ito mga sangkay, sa pong matinding balita ang umalingaw-ngaw sa mga balitaan sa buong mundo. Ito po ay ang biglaang pagkakasakote ng isang pinuno na matagal na po nilang hinahanap mga sangkay. Ito po ay si Sinwar ng Hamas. Siya po mga sangkay ang nagplano sa pag-atake sa bansang Israel noong October 7. Sinwar mga sangkay ang sinasabing utak ng pangyayari kung bakit po matindi ang digmaan ngayon dyan sa bansang Israel at sa buong Middle East. At marami sa mga bansa sa West Asia ang nagulo dahil po sa pangyayaring ito noong October 7, 2023. Nabulabog po ang bansang Israel mga sangkay. Kung kaya't nagdeklara po kaagad ang bansang ito ng all-out war laban po sa mga umatake sa kanila. Subalit mga sangkay, hindi po nagtatapos sa Hamas lamang. Maraming mga grupo na funded di umano ng bansang Iran ang nakisama na rin mga sangkay na sinasabi. Isa na po dyan mga sangkay ang Hezbollah at marami pang mga grupo dyan sa Middle East na pinupondohan di umano nitong bansang Iran mga sangkay para kalabanin ang Israel. Ayon nga po sa report ng Israeli Defense Force, aabot daw sa 7 mga grupo ang kumakalaban sa kanila ngayon, mga sangkay. At ang lahat ng ito, ang pinuno ay ang bansang Iran. Ang mga sundalong Israel ay nagpatuloy sa kanilang operasyon. Katulong po dito o kasangga mga sangkay ang iba't ibang mga lahi na nagpamiyembro mismo sa Israeli Defense Force. Kasama na po dyan mga sangkay ang iba pang mga miyembrong Muslim na kasapi po sa puwersa ng Israel. Akala po kasi natin mga sangkay, mga Hudyo lamang po ang mga sundalong ito. Subalit, dyan po tayo nagkakamali. Ba't ibang mga lahi, mga sangkay, ang mga sundalo ng Israel. Pero ang mas nangingibabaw pa rin ay ang mga Hudyo na mga kasundaluhan. Kasama po nila ang ibang mga Muslim na piniling maging sundalo ng Israel na matagal na pong naninirahan sa loob po ng bansang ito. Sa tinagal-tagal ng digmaang ito, bigla pong bumulusok ang isang napakatinding balita. Ang pagkakasakote kay Sinwar na isa pong mastermind ng kaguluhan sa bansang Israel at sa buong Middle East. Gumamit po ang Israel ng kanilang mga high-tech na kagamitan, pandigma. Sa una mga sangkay, nahirapan sila. Subalit ang malaking tagumpay ng bansang Israel, lahat po ng mga pinuno halos ng kanilang mga kalaban na nakapaligid po sa Middle East ay napabagsak po nila. Nauna na nga po ang isang leader ng Hamas, nakaraan lamang mga sangkay. At neto lamang ang pinakabagong balita, ang pinakapinuno na mismo ng grupong ito, ang kanilang napabagsak at sumakabilang buhay na. Kung kaya't mga sangkay, nabulabog po ang lahat ng mga balitaan. Pinahayag po mismo ito mga sangkay ng Israeli Defense Force na talagang kumpirmado napabagsak na nga po nila ang pinakamataas na opisyal nitong Hamas na siyang mastermind ng kaguluhan mga sangkay dyan sa Middle East. Agad din naman mga sangkay na nagdeklara si Netanyahu ng malaking tagumpay ng bansang Israel at nanawagan po sa lahat ng mga miyembro ng kanilang mga kalaban na magbaba na po ng armas dahil kapag ginawa nila ito mga sangkay na bukasan kaagad, tatapusin na ang kaguluhang ito at mag-e-end na po ang digmaan. Subalit ang tanong dito mga sangkay, papaano po magtatapos ang digmaan kung mayroon pa pong Iran na malaking banta sa Israel? Ang bansang Israel ay tinatawag po na bayan ng Diyos. Kung babasahin po natin ang Biblia mga sangkay, sinasabi po sa Deuteronomy chapter 7 verse 6 to 8, kayo ang bansang itinalaga kay Yahweh
Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil mas marami kayo kaysa iba pang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ni Faraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kung kaya't mga sangkay, kinikilala po ng Kristyanismo ang bansang Israel bilang isang naunang bayan ng Diyos na siyang babalikan po ng ating Panginoong Hesus pagdating po ng araw niya ayon po sa propesiya na nakasulat po sa Biblia. Ang Israel, mga sangkay, ay pansamantala. Binulag muna ng ating Panginoon dahil po sa kanilang ginawa na pagpapapako kay Jesus Christ. Pansamantala, mga sangkay, hindi po nila nakikilala pa ang Mesaya. Pero isa pong magandang balita sa panahon natin ngayon, ang Israel ay dahan-dahan na pong nakakakilala at nakakaintindi na itong si Jesus Christ ay ang Mesaya na pinapako nila. May mga iilan, mga sangkay, na nagsasabi na ang bansang ito o ang lahi ng mga Hudyo o mga Israelite at kinalimutan na ng ating Panginoon. Subalit hindi po yan totoo. Kung babasahin po natin ang Biblia sa Bagong Tipan, ayon kay Apostle Paul, ito ngayon ang tanong ko, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hinding-hindi. Sa katunayan, ako man ay isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y pinili na niya. Klaro po ang sinasabi ng Biblia. Ganun po katindi ang pag-ibig ng Diyos sa bayang ito na sa kabila po ng katotohanan, ang ginawa po ng Israel na pagtatakwil kay Jesus Christ ay nagbunga po ng isang kaligtasan sa lahat po ng tao sa buong mundo na hindi po kabilang sa lahi ng mga Hudyo o lahi ng Israel. Ayon po sa banal na aklat sa Romans chapter 11, verse 11 hanggang 12. Ito naman ang tanong ko ngayon. Ang pagkatisod pa nila ay upang sila'y tuluyan ng mabuwal? Hinding-hindi. Sa halip dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Sa madaling sabi, mga sangkay, ang pagkatisod ng Israel at ang pagtatakwil nila kay Jesus Christ nagbunga ng kaligtasan sa sangkatauhan. At ang mga katulad po natin, mga sangkay, na noon ay hindi kabilang sa kung anumang reward na mayroon ng Israel. Nagkaroon po tayo ng kaligtasan, mga sangkay, na ayon po sa salita ng Diyos, nagbunga ito ng kaligtasan sa sangkatauhan sa buong mundo. Bakit daw, mga sangkay? Ayon sa Biblia, upang mainggit ang mga Israelita. Ang tanong dito, mga sangkay, paano babalik ang ating Panginoong Diyos sa bansang Israel? At kailan ito mangyayari? Ayon po sa Biblia, mga sangkay, sa Romans chapter 11, verse 25, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Sa paraang ito, maliligtas ang buong Israel. Marahil ang iba sa atin, mga sangkay, ay tumataas ang kilay dahil nga po itong mga Hudyo, itong Israel ang nagpapako kay Jesus Christ. Subalit bahagi po ito, mga sangkay, ng propesiya ng ating Panginoon. Karoon ng kaligtasan ang mga hintil dahil po sa pagtakwil ng mga Hudyo. Subalit babalik pa rin po sa kanila ang kaligtasan pagdating ng araw. Ayon po sa Biblia, kapag nabuo na po ang tamang bilang ng mga hintil. So itong nangyayari ngayon sa bansang Israel, mga sangkay, ay may malaking misteryo at hiwaga tungkol po sa nakasulat sa Biblia. Kung babasahin po natin ang salita ng Diyos, mga sangkay, lalong-lalo na po ang mga propesiya na nakasulat sa banal na aklat, lalong-lalo na po ang bansang Israel, ay may mga matitinding kaganapan bago po ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Lalong-lalo na po pagdating sa mga digmaan. At ang bansang Israel, kung titingnan po natin ang banal na aklat, bagamat sila po ay pansamantala binulag ng ating Panginoon at hindi po nila nakikita ang tunay na Mesaya na si Jesus Christ, subalit may proteksyon pa rin ang bansang ito mula sa Diyos na pinapadala po niya ang kanyang mga anghel at iniingatan ang bansang Israel. Po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon. Mag-comment po kayo sa ibaba. Huwag niyo pong kalilimutan, mga sangkay, na isubscribe ang ating YouTube channel.